Asek, puntahan ko lang yung mga lugar ano, na merong ang sinasabi sa mga balita, may mga kaso ngayon ng Mpox. Halimbawa dito sa Davao, South Cotabato, meron din binabanggit sa Zamboanga, Sibugay, Iloilo, maging sa Maguindanao del Norte. Doon sa mga areas na nabanggit natin, may common factor po ba na tinitingnan ng DOH kung bakit may pagtaas ang bilang ng mga kaso doon? At ito po ba ay local transmission? Paano po natin ito ipapaliwanag? Yes. Ever since 2022, DJ Cha, meron na tayong local transmission ng Mpox Clade 2. Isa po yung kailangan ipaliwanag, no? Dalawa kasi yung clade o yung variant na tinatawag ng Mpox. Ang termino kasi sa Mpox clade. So, pagka clade 2, yun yung sinasabing kumakalat na matagal nang meron ng Pilipinas, 2022, hindi po siya ganun kadelikado. Ang mortality niya ay, kung di ako nagkakamali, less than 1% yung mga namamatay. Kumpara sa ating Mpox Clade 1B or Clade 1 na siyang nakamamatay ng 10%, 10 sa bawat 100. Mahalaga po yung impormasyon na yan dahil nung nagdeklara ang WHO ng ikalawang Public Health Emergency of International Concern noong 2024 sa Africa in particular, ang talagang binabantayan nila is yung Clade 1B na hindi pa ho nakakapasok awan ng Diyos sa ating bansa. So yung mga na-report pong kaso dun sa mga nabanggit yung probinsya, DJ Cha, ang tingin po namin dyan, meron yung source of transmission, baka nakipagsalamuha sila or baka nagsama-sama. Ang hirap lang po kasi sa Mpox, we have to be very careful when we ask the information. Ang transmission ay skin to skin, balat sa balat, kasama ang sexual activity. Ito ang mga bagay na hindi namin basta-basta matanong. To review, yung pong mga kaso natin noong 2024 sa early part of 2025, consistent po kasi talaga. Hindi siya airborne, dikit sa dikit, balat sa balat, at usually merong sexual contact. But we don't want to speculate or we don't want to force naman na, nagkaroon ng ganitong sitwasyon. We have to wait for it to come from our patient.